Yo, what's up mga kadit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Good morning po sa inyong lahat. At mayroon po tayong gagawin ngayon. Isa pong special na tao sa ating YouTube channel. Ang masugid nating taga-suporta na nasa Canada ngayon. So, mayroon siyang request na chamber, isang asi ng chamber, isang set na. So, gagawin natin siya. Siya na raw ang bahala sa tangke at saka sa frame. Kaya, umpisahan na natin ngayon dahil dadating siya ngayong September 17. So, kailangan daw pagdating niya ay may ipadala na natin sa kanya. Kasi siguro dadalhin din niya ito sa Canada. So, shoutout sir. Sir Dave, shoutout po sa iyo. Ito na po, gagawin na po natin yung inyong request. Ayan, sukat muna tayo mga kanuit ng 10.5 cm. 10.5 cm. Yan po yung sukat ng chamber natin, isang buong sukat. Ginuguhitan ko na po muna ng caliper para hindi na po tayo mag-wait-wait ng lapis. So napakalaking tulong po nitong caliper na ito sa atin. Yan, ganyan lang. Ito po, nabili ko lang sa multo sa mga tropa natin nagdi-DIY. Mahalagang meron tayo nito. Pang sukat-sukat na rin para hindi roller-roller or metro-metro pa. So, pwede nyo rin direkta pangguhit yan kasi matibay naman yung dulo nyan. Okay, 10.5 na sukat na natin. Tapos, ang next natin ay sukat naman tayo ng 2.5. Yun po yung ating takip o yung carb natin, 2.5. Okay, sukat natin 2.5. Okay, nasukat na natin yung 2.5 sa dulo. Sukat naman tayo ng 1.5. 1.5 para naman po yung carb natin. Ayan, 1.5. Okay, nasukat na po natin yung 1.5. Ayan na, mayroon na pong mga sukat yan. Ayan. Sukat naman tayo ng 2 cm or 1.9. Yan naman po yung gatla natin, yung gayat natin. Yan, ganyan naman po ang magsusukat. Okay, ganyan po kabilis lang magsukat kaysa maggamit po tayo ng papel or karton at lapis. So dito po sa ano natin, isiset lang natin, unang set yung height ng burner 10.5, pangalawang set 2.5 para dun sa cover natin o yung ating takip. And then pangatlong set 1.5 or 1.4 para naman dun sa carb natin, carb. And then yung last ay 1.9 para naman po yung sa gatla, yung ibabayok natin o yung ipakarb natin. Okay, tapos i-grind na natin yan. Tapos sa pag-grind mga kaduit, ang unahin natin yung gatla. Gatla muna.
So dito pwede kayong magpukpok or pwede ring ganito. Kaso na-UP yung ano natin, na pampukpok, parang pinalo. So ganyan, yung pang ano natin, pang carb. So palawin na lang po natin. Okay, pag nakarb natin ng isang ganyan, isa pa ulit. Okay, okay na yung mga kapatid, basta nagdikit na siya. So dalawang carb lang yung ginagamit natin. Tapos puputulin na natin yung una, yung ating takip. Yan, dun sa 2.5 puputulin natin yan. So nga pala, bago ko siya pinuputol ay nililinis ko na rin muna para hindi mahirap maglinis pagka putol na. So ito na mga kadwit ang ating chamber. Ayan. Kaya may gatla yan dyan para yan yung pinaka palatandaan natin para magtapat siya. Okay, so ayan na, tapos na tayo. At napakatipid ng ating cutting disc na gamit ngayon. Hindi pa tayo nakadalawa, samantalang yung ating ginagamit before, 3 bago tayo makaputol nito. 3 cutting disc. Sulit na sulit yan, ganda. Yung ating mga kailangan sa chamber na gagawin natin kay Sir Dave. Ayan, ito na. So ito yung plate, base plate, tapos ito yung pinaka duktong, kakabitan natin ng ducting. Yan lang naman kailangan natin. Tapos ito yung patakan ng langis, hinge, yung ating ulo ng burner, nozzle burner. Tapos ito yung ating nozzle burner, and then yung elbow at saka yung ilalim na blower pipe. Ayun, i-assemble na ni ba yun. Okay, so ito na mga kadwit, ito na yung kay Sir Dave na base plate tsaka yung blower pipe. Yung unang blower pipe may kaduktong pa kasi dito, medyo nakabench siya dito. Ayan, i-weld na lang, full weld na pag ganun. Okay, so nagawa na rin tayo ng oil intake pipe mga kadwit. Ito 4 ang ginagawa nating height nito, and then ito 23. Yun nga lang, depende rin ito sa kasa ng tangke, kaya may allowance to. Ginawa natin 24 ang haba nito. Tapos ang kanyang height ay 4. Ayan, ipapatong na lang natin ito dito. Yan, nakaganyan siya. Tapos ito yung ulo ng ating nozzle burner, and then yung ating hinge. So salpak-salpak naman yan. Ito yung sing-sing sa ulo ng nozzle burner natin. Okay, malapit-lapit na yan. So ayan na yung
binubuo na yung chamber natin. Ayan na mga kaduit, nagkakaporma na, kinakabit na yung ating blower pipe with ducting o yung ating fan connector. Sir Dave, shoutout sa'yo. Ito na yung ating unit na dadalhin mo sa Canada, sa Winnipeg. Makakarating ng Winnipeg, Canada po yung ating stove. Sana all. Shoutout kay Sir Dave, padating daw siya ngayong September 17. Ayan. Pero sa Bacoor lang natin papalala mo biyan mga kaduit. So hindi ko lang sure kung gusto ko sana ako mag-deliver malapit lang sa Bacoor para ma-meet ko siya So bahala na kung anong mapapag-usapan namin. At ito na mga kaduit, nakatapos na tayo dito sa chamber natin with blower pipe. Ayan. Meron na rin siyang hinge at ginagawa na yung ating nozzle burner. Okay na po ito, tapos na po ito. Ay, yung ano pa pala, yung oil intake pipe pa natin pala, ito. Ayos na rin So lalagyan na lang yan ng imbudo, yung imbudo natin. Ayan. Ito, ilalagay na lang po ito. Yan. So ito na mga kadit yung ating nozzle burner. Tapos na rin. Ayan. So ito ay gagawin nating 28 holes yung bagong design natin. Effective na effective yun na test na natin, na patunayan na natin talaga ng maganda. So ang ating nozzle burner nga pala ay 1/2 by 3/4, 1/2 ang katawan, 3/4 ang ulo. At ito na, tapos na tayo. Shout out kay Sir Dave. So hindi ko na muna alisin yung mga spot dito para pag pinaship natin hindi siya baka mayupi pag bumuka-buka Ayan. Ayan na. Okay. So pantay na pantay. Inayos talaga ni Bayaw ang pagkaka-welding nito. Tapos to okay na rin. Lahat okay na. Ayun, dito pala bubutasan pa natin dito sa overflow. And then yung kanyang oil intake pipe okay na rin, tapos na po. Yan na po ang isang set natin. Tapos na po yan. Okay, siya na po ang bahala mag-adjust. Hindi ko na po pinulwil dito para kung sakaling magbabawa sila ng height, pwede pa po. Ayan, i-spot lang, naka-spot lang yan. Medyo tinaasa namin para kung sakali man mahabol niya. Kung mataas ang tangke niya, pwede niyang mahabol. So di baling sobrang ng konti, wag lang yung sobrang iksi kasi pag maiksing-maiksi na, hindi na mahahabol yan. Ito mahaba rin to. Dapat ganyan lang yan kung sakali man. So siya na ang bahala mag-adjust kung paanong magiging diskarte. Hindi ko rin po ito ikakabit kasi hindi po pwedeng ikabit to kasi kinabit natin to, mahihirapan tayong mahirapan na siyang mag-adjust ng design ng tangke, kaya hindi po natin pwedeng ikabit to. Siya na po ang bahala magkabit nito. Tsaka yung butas dito, tatanong ko na lang sa kanya kung bubutasan na rin. Kung hindi naman, siya na lang magbutas. So at ayan na nga, tapos na tayo, na-cleaning na natin. At ito pala, bubutasan ko na lang to, yung sa drain niya sa ilalim. So ito lang naman yung set na kailangan yan ni Sir Dave. Yan. Ito isang buhat. So natapos na natin yan. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at panonood sa ating mga video. God bless po sa inyong lahat. Thank you very much. Thank you very much.